Dahil kulang ng dokumento, ibinasura ng COMELEC Division Level ang disqualification case laban sa 5 tulfo na tumatakbo sa Bilang Pilipino 2025. Pero pwede pa naman daw yang iapila ng mga petitioner o di kaya ay maghain ulit ng bagong reklamo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ibinasura ng COMELEC First Division ang petisyon para i-disqualify ang magkakaanak na tulfo na tatakbo sa darating na Bilang Pilipino 2025. Kabilang sa inireklamo, magkapatid na Erwin at Ben Tulfo na tumatakbo sa pagkasenador at dating Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo na first nominee ng Turismo Party List. Dawit din ng mag-ina ni Senator Raffy Tulfo na sina ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Pua Tulfo at Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo. Parehong re-electionist ang mag-ina. Git ng petitioner na si Attorney Virgilio Garcia, lahat daw sila na konektado kay Senator Raffy ay may tuturing ng political dynasty na labag sa saligang batas. Pero sa tatlong pahay ng utos ng COMELEC First Division, insufficient inform ang dahilan ng dismissal. Sa madaling sabi, may kulang sa attachment sa petisyon. Paano mo sasabihin na kandidato yung isang kandidato kung di naman pala in-attach ang certificate of candidacy? We cannot take judicial notice ng mga ganung bagay. Kinakailangan yun ay kasama sa allegation. The purpose of technicalities is not in order to imperil yung justice, but in order to ensure na may fairness, due process, and at the same time orderliness in the courts. Pero ang tanong ng ilang kritiko, hindi ba't may kopya naman ng COMELEC ng COC ng mga tumatakbo? Tama po yun, pero napakadali rin po sana sa petitioner na kumuha ng mga certified true copy. Kasi nga po we cannot always assume and presume. Bukod sa kulang na attachment, lumalabas din daw na hindi nabigyan ng sapat na notice o kopya ng reklamo ang mga tulfo bago sampahan ng disqualification. Dahil dito, hindi na tinalakay ng COMELEC ang merito ng kaso. Sabi ng COMELEC, pwede pa naman daw iapela ang na-dismiss na petisyon sa COMELEC NBank. Pwede nga rin daw mag-file ng panibagong reklamo ng disqualification, lalo kung technicalities lang naman ang naging problema. Nagpasalamat naman si Congressman Erwin Tulfo sa pagkakadismiss sa petisyon. Anya, patunay ito ng integridad ng halalan at ng kahalagahan ng pagsunod sa tamang proseso. Tiwala rin daw siya sa paninindigan sa kalayaan at pagiging patas ng COMELEC. Sa susunod na linggo, posible namang desisyonan ng COMELEC First Division ang isa pang disqualification case laban kay Erwin Tulfo. Kaugnay pa rin sa paglabag sa political dynasty at sa kanyang libel conviction. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.